Magandang araw po sa inyo lahat. Tayo po ay muling mag-aaral ng salita ng Diyos. Ang ating pag-aaralan ay pamilya. Family. Ano ba ang dapat na turingan ng isang pamilya? Ano ba dapat turing ng anak sa kanyang mga magulang? O ano turing ng ama sa kanyang pamilya? O ano turing ng nanay sa kanyang pamilya? Pag-aaralan natin kung paano ang tumpak ng pagtuturingan ng naaayon sa banal na kasulatan o ng Biblia sa mga salita ng Diyos. Ganito ang ating mababasa sa Biblia. Para sa mga anak muna, doon muna sa mga bata na nai-impluwensyahan ng modernong panahon. Sa Efeso 6:1 hanggang 3, ganito ang ating mababasa. Mga anak, magsitalima kayo sa inyong mga magulang sa Panginoon, sapagkat ito'y matuwid. Igalang mo ang iyong ama at ina, na siyang unang utos na may pangako. Ano pangako niya? Pagka ginalang mo ang iyong ama at ang iyong ina, upang yumaong kang mabuti at ikaw ay mabuhay ng malaon sa lupa. Ang ibig sabihin, mga anak, magsitalima kayo sa inyong mga magulang. Igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina. Ito ang unang utos na may pangako. Ang pangako, kapag tinupad mo yan, naigalang mo ang iyong ama, unang-una yung ama. Pangalawa ang ina, pag naigalang mo sila, ang iyong mga magulang, ang pangako ay yayaon kang mabuti. Ang iyong buhay ay magiging mabuti. Yan. Aasenso ka, hindi ka maghihirap. Lahat mabuti sa iyong buhay. At ikaw ay mabuhay ng mayaon sa lupa. Ibig sabihin, long life ang katumbas nun. Kung gumagalang ka sa iyong ama at sa iyong ina. Kung gumagalang ka sa iyong mga magulang. Mga anak, magsitalima kayo sa inyong mga magulang. Igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina. Pagkayari nun, ikaw ay magiging mabuti sa iyong buhay na ito at lalaon ka o magiging long life o long live ang iyong buhay. Sa Mateo 15:4, ganito ang pagkakasabi ng Biblia. Sapagkat sinabi ng Diyos, igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina. Sino nagsasalita? Sa Mateo 15:4, ang Diyos. Sapagkat sinabi ng Diyos, igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina. At ang manungayaw, ito bawal at ang manungayaw sa ama at sa ina ay mamamatay siyang walang pagsala. Ano ang sabi ng Diyos? Igalang mo ang iyong ama, unang-unang pinagagalang ng Diyos yung ama, at ang iyong ina, at ang manungayaw, sabi ng Diyos, sa ama at sa ina ay mamamatay siyang walang pagsala. Diyos ang nagsasabi, kapag ka ikaw nanungayaw, sumasagot ka, balagbag ka sa iyong ama, sa iyong ina, bastos ka, nanunungayaw ka sa iyong ama at sa iyong ina, ikamamatay mo ito. Yung pagkakasala mong ito, ikamamatay mo yan. Sapagkat sinabi ng Diyos, igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina. At ang manungayaw sa ama at sa ina ay mamamatay ang walang pagsala. Ano pa sabi ng banal na kasulatan sa Kolosas 3:20? Mga anak, magsitalima kayo sa inyong magulang sa lahat ng mga bagay, sapagkat ito'y totoong nakalulugod sa Panginoon. Ano sabi sa Kolosas 3:20? Mga anak, magsitalima kayo sa inyong mga magulang sa lahat, walang pinuwera, sa lahat ng mga bagay, at ito'y nakalulugod sa Panginoon. Totoong nakalulugod sa Panginoon kapag ka ikaw tumatalima sa iyong mga magulang sa lahat ng mga bagay. In everything. Walang pinuwera. Kailangan tumalima ka
sa iyong mga magulang. Sabi ng Panginoon. Hindi porke 18 anyos ka na, free for all ka na, di ba? Pwede ka nang maglakwatsa dahil 18 anyos ka na. Hangga't buhay ang iyong mga magulang, sabi ng Panginoon, tumalima ka sa lahat ng mga bagay. In everything, obey your parents in everything. Walang pinuwera. Lahat ay pwedeng pakialaman ng magulang kapag ka ang tungkol na ito, o mga bagay na ito, ay para sa kanilang mga anak. Walang pera. Maging yung love letter yan, maging text yan, maging cellphone yan, o personal belonging mo, kahit na personal belonging mo, hangga't buhay ang iyong mga magulang, magsisitalima kayo sa iyong mga magulang, sabi ng Panginoon. Sapagkat kapag ka ikaw nanungayaw, naging bastos ka, hindi ka sumusunod sa iyong mga magulang, ikamamatay mo ito, sabi ng Panginoon. Ganon. Ang tungkulin ng mga anak, isa lang, tumalima kayo sa inyong mga magulang sa lahat ng mga bagay. Hindi kayo pinatatalima ng Diyos sa inyong mga best friend, BBF, best friend forever, BFF. Hindi kayo pinatatalima dyan. Ang pinatatalima sa inyo ng Panginoon ay ang inyong mga magulang sa lahat ng mga bagay. Hindi ng barkada. Hindi ng kusino mang cheche-boreche sa sanlibutan. Mga magulang, ang iyong ama at ang iyong ina. Magsitalima kayo sa lahat ng mga bagay. Ano pa? Yariin natin, kawawa na may mga anak. Ang trabaho nila ay magsitalima lamang sa kanilang mga magulang. Sa lahat pa ng mga bagay. Walang puwera. Yun namang ina. Isa-isayin natin. Ama, anak, ina, mamaya yung ama. Doon muna tayo sa babae. Sa ina. Ano ang tungkulin naman ng ina o ng babae ng tahanan? Sa Colosas 3, talatang 18. Mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa, gaya ng nararapat sa Panginoon. Ano sabi ng banal na kasulatan? Mga babae, yung mga ina yan, pasakop kayo sa inyong mga asawa. Hindi sinabi pasakop kayo kay kumare, o pasakop kayo kay chismosa, o pasakop kayo kay chismoso, o pasakop kayo kung kanino diyang cheche-boreche, di ba? Gaya ng mga anak, papasakop sa kanilang mga magulang. Ang mga babae, dapat pasakop sa kanilang mga asawa. Meron bang hangganan? Yung anak papasakop sa lahat ng mga bagay sa kanyang mga magulang. Yung nanay, yung ina, meron din bang hangganan? Yung pagpapasakop niya o pagsunod niya doon sa kanyang asawang lalaki sa Efeso 5, talatang 22 hanggang 24. Mga babae, inulit, pasakop kayo sa inyong sariling asawa. Hindi sinabing asawa ng iba. Kaya sabi dito, asawa mo. Pasasakop ka sa asawa mo. Gaya ng sa Panginoon. Sapagkat ang lalaki ay pangulo ng kanyang asawa. Hindi vice president yan. Bawal yung under dito. Yung babae, pasasakop sa kanyang asawa. Sapagkat yung kanyang asawang lalaki, ang kanyang pangulo. Yun ang president. Yun ang pangulo. Hindi vice president, hindi under Bisaya. Siya ang pangulo. Sapagkat ang lalaki ay pangulo ng kanyang asawa. Gaya naman ni Kristo, gaya ng sa Panginoon. Parang si Kristo ang lalaki, na pangulo ng iglesia, na siya ring tagapagligtas ng katawan. Datapwat kung paano ang iglesia ay nasasakop ni Kristo, paano yung iglesia sumusunod kay Kristo, nasasakop ni Kristo, hawak ni Kristo yung iglesia, ay gayon din naman ang mga babae ay pasakop sa kani-kaniyang asawa sa lahat ng mga bagay. Meron bang limitasyon? Meron din bang hangganan? Kung yung anak ay pasasakop sa lahat ng mga bagay doon sa kanyang mga magulang, yung babae naman pasasakop sa lahat ng mga bagay sa kanyang asawang lalaki. Gaya ng sa Panginoon, gaya ng kay Kristo. Kaya lahat ng desisyon
ang final say, ang final stand, yung lalaki. Susunod lamang yung kanyang asawang babae, susunod lamang yung kanyang mga anak. Sa lahat ng mga bagay. In everything. Kahit yung cellphone mo, ah, gagalingan ng mga kung ano-anong mga chismis. Dapat yan pinakikilaman ng ama, ng asawang lalaki, wala kang dapat na itatanggi sapagkat ikaw ay pasasakop sa iyong asawang lalaki. Sa lahat ng mga bagay, maging sa mga personal man na pagdidesisyon sa buhay, maging desisyon ng iyong pamilya ng babae, pamilya ng nanay, pasasakop ka sa desisyon ng iyong asawa. Sa lahat ng mga bagay. Hindi may limitasyon. Walang limitasyon. In everything. Obey your husband in everything. Yan. Yung anak, obey sa lahat ng mga bagay sa kanyang mga magulang. Yung asawang babae, obey sa kanyang husband sa lahat ng mga bagay. Maging personal man o hindi. Pasakop kayo sa inyong mga ama. Ngayon, kung ang anak sumusunod, tumatalima sa kanyang mga magulang sa lahat ng mga bagay, unang-una sa ama, pangalawa sa ina, pasasakop sa lahat ng desisyon ng magulang, tumatalima sa lahat ng desisyon ng magulang. Kung paano yung ina o yung babae pasasakop at tumatalima sa desisyon, sa lahat ng desisyon na paninindigan ng lalaki at hindi under yung lalaki. Ano naman ngayon ang tungkulin ng lalaki? Yung stand ng lalaki, yung anak susunod sa magulang, yung babae, yung ina susunod sa kanyang asawang lalaki. Yung lalaki naman, tayo naman ng mga lalaki o mga ama ng tahanan. Ano ang sabi ng Biblia na dapat nating turing sa ating mga anak at sa ating asawa? Doon muna sa asawa. Ano dapat na turing natin sa ating ina ng tahanan? Ano dapat turing natin sa ating asawa? Mga lalaki, ibigin ninyo, may pinaiibig, ang inyong asawa at huwag kayong maging mapait sa kanila. Ano sabi ng Biblia sa Colosas 3:19? Mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong sariling asawa. Walang ibang pinaiibig kundi yung inyong sariling asawa. At ano kakambal? Ano ang hindi pwedeng ihiwalay doon sa pag-ibig natin doon sa babae? O doon sa ating ina ng tahanan? O doon sa ating asawa? At huwag kayong maging mapait sa kanila. Huwag yung bitterness yung lagi na lang. Dahil tayo malapang noon, tinulad tayo kay Kristo, ginawa tayong sa lahat ng mga bagay masusunod, yung ating pamilya. Ano ang karugtong nun? Ibigin natin sila, ang ating asawa, at ang ating mga anak, at huwag tayong maging mapait sa kanila. Laging love, di ba? Pag iniibig mo yung asawa mo, hindi mo sinasaktan yan. Hindi mo pinaiiyak yan. Hindi tayo dapat maging mapait sa pakikitungo sa kanila. Huwag naman nating aapakan ang kanilang pagkababae o ang kanilang pagiging masunuri sa atin o ang kanilang pag-ibig sa atin. Huwag tayong maging mapait sa pakikitungo sa ating mga asawa. Sariling asawa, hindi si kumare. Hindi si barkada. Di ba? Yung ating sariling asawa. Huwag tayo maging mapait sa pakikitungo sa kanila. Ibigin natin sila. Yan ang sabi ng banal na kasalatan. Sa 21, kung ganoon, may pag-ibig tayo sa ating mga asawa, sa ating asawa, ano naman ang dapat nating turing o pakikitungo sa ating mga anak? Kung sila na may pasasakop sa lahat ng desisyon ng kanilang mga magulang. Mga ama,
21. Huwag ninyong ipamungkahi sa galit ang inyong mga anak. Kung paano sila sumusunod sa atin sa lahat ng mga bagay, huwag naman natin silang itulak sa galit. Diba? Huwag naman yung pagiging strict mo, sagad-sagad naman. Huwag. Lagyan mo ng pag-ibig. Yung iyong pangangaral, yung iyong pagiging ama ng tahanan, lagyan mo ng pag-ibig. Huwag mong ipamungkahi sa galit ang iyong mga anak upang huwag manghina ang loob nila. Meron kang dapat harmony sa pagiging iyong ama ng tahanan, sa pagiging Panginoon ng tahanan, pagiging Pangulo ng tahanan. Pasasakop ang iyong asawa, pasasakop ang iyong mga anak sa lahat ng mga bagay. Huwag naman nating silang ipamungkahi sa galit. Huwag naman yung para kang Diyos. Hindi ka naman Diyos. Inalintulad lang tayo sa Panginoon, pero hindi tayo ang Panginoong Diyos. Huwag tayo makahari sa ating sariling tahanan. Kailangan may pag-ibig sa ating asawa, pag-ibig sa ating mga anak. Huwag nating gawing mapait ang pakikitungo sa kanila. Huwag nating ipamungkahi sila sa galit. Laging merong harmony, laging may pagmamahal. Ano pa? Sa Efeso 6:4. At kayong mga ama, huwag ninyong ipamungkahi sa galit ng inyong mga anak. Huwag daw, huwag. Never, never, never. Kundi inyong turuan sila ayon sa saway at aral ng Panginoon. Paano natin sila didisiplinahin? Paano natin sila tuturuan? Ayon sa aral at saway ng Panginoon. Ayon sa saway, sinasaway, talagang binabawal, pinapalo. Talagang pinapalo ang mga anak. Sa saway at aral na galing sa Panginoon. Hindi galing sa iyong sariling haka, hindi galing sa iyong sariling pag-iisip, galing sa Panginoon. May harmony, di ba? Kung paano yung lalaki, yung ama ng tahanan, siyang masusunod sa lahat ng desisyon na kanyang paninindigan bilang ama at pangulo ng tahanan. Yung asawa, pasasakop sa kanya. Yung anak, pasasakop sa magulang. Ama at ina, pasasakop yung anak sa lahat ng mga bagay. Yun namang ama ay hindi dapat maging mapait, hindi dapat laging pinamumungkahi sa galit yung kanyang mga anak, kundi kanyang sasawayin ang kanyang mga anak ayon sa aral at turo ng Panginoon. Pantay lahat, di ba? Equal, perfecto ang Biblia. Perfect. Kapag gaganyan ang sunuran at pagtuturing ng mga anak at ng mga magulang sa kanyang mga anak, walang away sa tahanan. Home, sweet home. Diba? Sarap umuwi ng bahay kapag nakita mo yung mga magulang yung nandun. Sarap umuwi ng bahay kapag nakita mo ang iyong mga mabubuting anak ay nandoon. Sana ay pagpalain tayo ng Panginoon sa ating pag-aaral ito.